Okay, sound trips lang ng konti. Tapos, teka. 13/12 Saturday, October 14, 2023. Hinaan muna natin. So, dito na ulit tayo sa balik na ulit tayo. Tangin na, hindi ko alam yung feeling ko ngayon. Hingal na hingal ako. Ito, nakakainom ako ng bunso. Pero okay lang ang tama sa akin. Pero iba yung tama. Hingal na hingal ako. Kanina pa. Ganito yung ginagawa sa akin noon. Tagal na. So, pause muna natin. Putang ina. Ano ba yun? So, matagal nang ginagawa sa atin to. Ng mga gagong to. So, gusto kong ang alamin dito sa Cavite yung mga namatay na dahil dito na yung mga inatake sa puso, mga may kamag-anakan ng mga inatake sa puso dahil sa mga putang nito. Dahil napakatagal na panahon na walang nalalaman ng Pilipino sa mga ginagawa ng mga putang inang iglesyang to. Matagal na panahon. Kaya nga, ang ebidensya kasi nakikita. Katulad nito, pagka sinabing noon, nung iglesia ni Cristo, huwag kang makikipag-diskusyon dyan, huwag kang makikipag-kontrahan dyan. Kasi hindi natin alam. Kumbaga may nalalaman sila, hindi nila sinasabi sa atin kung anong ginagawa ng mga putang inang to. So, ngayon ko nakita lahat ng mga diskarte na kahit mismong kadugo mo, nanay ko nga, nagiging kaaway ko. So bakit? Naninimbang ang nanay ko. Kasi pagod na ang nanay ko. Sobrang pagod na. Kumbaga, sobrang pagod na niya ng kalilipat. Ilan ang nilipatan namin dito sa Cavite since simula na to. So 2014 nandun ako sa Mindanao, nagkagulo ron. 2015 nagpunta kami dyan sa pinagtipunan, kung saan kami nalipat dyan sa pinagtipunan. Napunta ako sa Bunga, nagpunta ako sa Santol, napunta ako sa San Juan, kung saan kami napunta. So napakatindi. Kumbaga sobrang pagod ng nanay ko na hindi ko rin siya masisi na umabot siya sa puntong parang naubos ang lakas niya para dito. Pero sinusuportahan niya pa rin ako kahit paano. Pero may pera-perang involved dito sa itong mga putang inan to. May mga perang involved. Ako wala ako, hindi ko nakapulutan eh. So napakalaki ng ebidensya na nakikita nyo dito.
Pero sa ebidensya na nakikita ko, sa nakita nyo sa akin, kayo na magsabi. Kasi ano ba yun? Yung candy. Mga akong pulutan eh. Hugas muna ako, May. Wala tayong cut dito, pahinga muna kayo. Tiis-tiis lang kayo. Napakalaki. Sobrang laki ng pinusta rito. Mga classmate kong hindi ko napupuntahan dito sa Cavite, napuntahan ko. Mga tropang napakatagal ko nang hindi napupuntahan, napuntahan ko. Kasi hindi rin naman nila masisisi ako na may inaasikaso ako para sa buhay ko, na tatrabaho ko. Siyempre hindi ko, pagka may edad ka na, yung may nagpupundar ka para sa sarili mo, kumbaga nagtatrabaho ka. So yung mga tropa, hindi ko na mapupuntahan dito sa Cavite. So pag napakatagal ng panahon, so kung mapuntahan ko man sila, hindi ko nakilala kasi napakatagal na. So, nung nagkita-kita kami, uy, ikaw pala yan. Pero kilala pa rin nila ako. Papasalamat naman ako, nakikilala nila ako. Lalo na sa Pascam. Tropa doon. Tropa sa Pascam. Tropa sa San Juan. Tropa sa Pinagtipunan. Tropa sa Rosario. Tansa. So, napakalaki. Takin nyo, ang laki ng sinugal ko rito pagkatao ko. Kasi taon no, papayag ka ba dyan na babuyin ka na lang, tapos wala kang bawi? Siyempre bumawi ka na nasa sakto. Kasi kung lalaban ka ng pagago, walang mangyayari sa'yo. Alam mo ang kalaban ko rito, gaano kalakas ang kalaban ko rito. Tapos lalaban ka ng pagago, wala akong mapupuntahan doon. So paano laban ang ginawa ko rito? Paanong bawi ang ginawa ko rito? Kung tawagin nga alamat sa alamat. Alamat sa alamat. Ano ba ang ibig sabihin nun? Pagka sinabi ba nating alamat sa history ng Pilipinas, kunyari alamat ni Magellan, alamat ni Lapu-Lapu, kailan ba nangyari yung alamat ni Lapu-Lapu? 1527 ba? 18, hindi ko matandaan 1527, di ba? 1900, hindi ko alam So, kailan yun nangyari yung alamat ni Lapu-Lapu at ni Magellan? So, pagka sinabing alamat dito sa Pilipinas, masasabi ba nating mawawala ang alamat na yun sa kwentuhan? Masasabi ba nating mawawala ang kwentong alamat sa totoong buhay, sa history ng Pilipinas? Mawawala ba ang alamat na yun? Mag-isip kayo ng 5 segundo, 10 segundo, ayos na siguro. O mag-isip ka kahit 1 oras ngayon.
Ano ba ang ginawa nating alamat sa buong bansa at sa buong mundo? Nakikita mo ang mga ebidensya sa buong mundo. Nakikita nyo ang ebidensya. Hindi lang naman tayo dito kilala. Doon din sa ibang bansa. Napakasarap niya kung kaya ko lang tawirin yung ibang bansa, magmamigrate na lang ako sa ibang bansa eh. Kung kaya ko, kaso ang layo eh. Malaysia ang pinakamalapit sa atin eh. Pwede rin. Kaya naman kung kakayanin. Kaya yun. Walang imposible. Awit. Yung ginawa ni Jan dyan, tangina, hindi ko naman binubuhat yung sarili kong bangko, di ba? Suntok sa buwan. Suntok sa buwan ba yung ginawa ko dito? Nakakahiya naman dito sa mga gagong to. Pinartidahan mo na. Yung sinabi mong imposible, ginawa mong posible. Isang tao partida, di ba? Isang tao lang. Nakakahiya naman dito sa mga kalabang ko. Putang dami. Dapat kailangan ko pa yata magdagdag ng partida para sa kanila. Kasi hindi naman makagalaw eh. Siguro kahit isang barel, partida na yon para sa kanila. Ang dami nila dyan. So kung may 10 akong bala, merong 100 na tao dyan, siyempre mapapatay nila ako. May 10 akong bala, 10 lang yung bala ko. Alam ka naman tumira ako ng 1 bala, 10. So, paano yun? Paano natin gagawin posible? Diba? Suntok sa buwan, diba? Eh putang ina, bakit hindi ka makikipagpustahan dito sa suntukan sa buwan? Usapang Diyos to. Lahat ng sinabi ng Diyos o sa sinabi ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Nakuha nyo? Nakuha nyo yung logic sa sinabi ko. Walang imposible sa Diyos. Hindi ako yung gumagawa. Hindi yung Diyos. So kahit sinong katapat ko, sa kahit sinong kaharap ko, ampaw ka lang, basura ka lang. Wala ka namang sinabi. Ano sasabihin mo sa akin? O si Manalo, haharap sa akin. O, patigasan ng mukha, wala akong maiharap na matigas sa mukha. Tama lang. Kasi kung mali ako, bakit ako makikipagtigasan ng mukha? Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya makipagtigasan ng mukha. Pag mali ako, mapapatay ako doon. Pero bilib ako sa mga putang inan to. Ang titigas ng mukha. So, nabibilib ako sa mga lakas ng loob ng mga taong to. Nakakabilib. Kasi kung pag-uusapan nung unang araw, kasi nung unang araw may sablay ka, sumablay ka, pinaglalamayan ka na, hindi ka tatagal ng 3 araw. Tanungin nyo yung mga lolo nyo, yung tatay nyo, tanungin nyo yung tatay nyo kung ano yung sinabi ng lolo nila sa kanila. Yung tatay nyo, tanungin nyo. Ganon yung unang araw, kasi nung unang araw marahas, nung unang araw. Patay agad kung patay. Ngayon, ang pinalalabas ngayon is diplomatiko. Diplomatiko tayong labanan ngayon. Nasa diplomatiko tayong labanan. So lahat nasa batas. Ang problema, yung batas, bakla. Babakla batas natin ngayon.
Kasi hinawakan na nga nila lahat dito. So kaya nga hindi makakaarte ang pulis. Antakin nyo, pupunta siya, gagawa ng eksena kuno. Maraming nakakaalam dito. Patay. Mapapahiya ang pulisya. Kahit barangay, nahihiya na rin. Kasi noon, kapal na mukha ng barangay eh. Matigas ang mukha ng barangay noon eh. Ngayon medyo napakuluan ng konti, medyo lumambot-lambot. No, makapal ang mukha ng barangay. Yun na nga yung sinasabi kong ano ba yung ginawang alamat para sa atin? Ano yung para sa atin na napapakinabangan yun? Makuha nyo? Gawa-gawa lang tayo ng video kasi pumayat na naman ako. Wait. Parang noon lang sa St. Francis. Parang tema lang dito, parang nasa St. Francis lang ako noon eh. Pero wala akong ang gamit ko lang cellphone noon, alam nyo? Dikipad na Star Mobile na dikipad. Bakit? Tanga-tanga ko rin noon. Hindi ako nag-isip na gumawa ng video noon. Puro pakalat lang ako. Tanga-tanga. Dapat pala gumawa ako ng video noon. So nagagawa tayo ng video ngayon kasi siyempre kung gaano karami yung ebidensya katulad nito, siyempre pagdating ng araw, malay mo sa isang video ko nagkakahalaga ng 1,000,000. Sino kaya gagawa nun? Mag-download na kayo habang libre pa. Download nyo na habang libre pa kasi baka hindi nyo na ma-download yan sa susunod na ewan natin kung nandito pa tayo nun. Kasi lahat ng sinabi ko rito walang halong orokan, hindi plastic. At tulad doon sa sa commercial doon yata sa Facebook nakita ko. Ito ang tunay na plastic, orokan. Joke lang. Wala tayong sinabi rito na hindi totoo, na walang pinagbabasihan na ebidensya. Lahat ng sinabi natin dito, may pinagbabasihan tayong ebidensya. Meron tayong basihan na ebidensya. So, peki ba yung mga tao rito? Peki ba yung mga tao natin sa Bagtas? Peki ba yung mga tao natin sa Cavite? Peki ba, ano yan, robot? Pwede nyo i-program. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga demonyong to. Ang gawing tanga ang mga tao. Ano bang ginagawa nila sa akin? Anong ginagawa nila sa akin ngayon? Binabayaran sila para tangahin ako rito. Para baligtarin ako rito. Para hindi ako mapagsalita sa kanila. So, ikaw na tao, ikaw na nandito. So, napaka-unfair naman yun. Hindi mo malalaman na totoo.
Kunyari, ganito. May minasakir na tao dyan. Sa isang kubo, minasakir lahat ng tao doon. Gulat ka ngayon. Anong nangyayari? Wala kang nalaman sa katotohanan kung anong nangyari. Di ba ganun yun? So pinalabas ngayon, may baligtaran ngayon. Di ba? Maraming anggulo na hindi mo alam. Katulad dito, ang mga pakana at may ang mga may pakana at may mga utak dito, mga demonyong iglesia, mga siraulong iglesia, yung ulo nila ang nagpapakana rito. Gumamit ng gobyerno, ginamit si Duterte, tumawag kay congressman, tumawag kay mayor. Yari ngayon ako dito. So walang nalalaman yung tao, tumawag kay mayor, tumawag kay congressman, tapos sasabihin may taga-sambot pa sila rito sa tao. Sasabihin ng mga tao rito, nakakalalaki yan eh. Pero huwag ka. Dahil ang tunay ng motibo ay hulihin ako. Totoo hindi? Totoo ba hindi? So sino ang may pinakautak? Yun yung sinasabi kong mga anggulo na hindi mo alam. Mga anggulo na hindi nyo nakikita. Kung ano lang yung nakita nyo sa labas, yun lang ang masasabi nyo. Diba? Ilang beses nang tumawag si Duterte dyan sa pinagtipunan dati. Ang pakayabang ang putang na, kala mo may kinaya ang putang. Tatawa na lang ako sa putang inan. Sabagay, mukhang pera ang Pilipino, madali niyang mapapagalaw nga ang Pilipino rito. Tignan natin sa ibang bansa kung kakayanin niya. Siguro, pagka lumakas-lakas na ang impluensya natin, isang pitik na lang, baka hindi na makagalaw ang putang ina. So, pagbutihin nila, gawin nila ang makakakaya nila sa mga tropa. Kasi, sasabihin ko sa kanila, wala namang pinalabas sa pelikula na tinalo ng isang masama yung mabuti. O baka ngayon pa lang, kahit sa Biblia, talo pa rin yung masama. Kahit dumating ka sa mga publiko, sa mga tao rito, pag sinabi mo masama, never. Diba? O sabihin na natin dito sa publiko, sa mga tao rito, pagka sinabi mong masamang bagay, ayaw nila nun. Diba? Totoo hindi? So walang nangyayari sa pelikula na nananalo ang masama. O nananalo, kahit sa Biblia, nananalo ang masama. Tanda mo sinabi ko. Kaya nga nakipaglaban ng mga iba't ibang bansa. Dahil gusto, lalo na ngayon, sa nangyayari ngayon. Ano ba nangyayari ngayon? Giyera between sa Israel and Hamas. So nakipagyera ang Israel sa Hamas. Ngayon, hindi lang naman Hamas ang kalaban ng Israel. Kasi si Putin, si Russia, papasok na rin sa gerang yun. Pag pumasok si Putin sa Russia, sa gerang to, papasok na rin ang Amerika. Damay-damay na lang lahat yun. World War III, wow. 2024, gandang New Year to ah. Boom, boom, boom. Diba? Ito hindi. So ano pinaglalaban ng Hamas? Pinaglalaban nila yung Diyos nila.
Pinaglalaban ng Israel, di Diyos din. So saan ang galing ngayon yun? Sino may utak? Wala tayong kinalaman doon. Sisihin natin si Jesus kasi siya ang utak dito. Si Jesus ang may utak dito lahat. Ang bugtong na anak. Kaya magtago-tago kayo. Nasabi ko sa inyo. Magtago-tago kayo. Lahat ng demonyo. Sabi ko sa inyo, walang masama na nanalo kahit sa mata ng tao. Pagka sinabing masama, pinapatay. Binibitay, binibigti. Kaya habang may panahon ka, before ka patayin nila, magbigti ka na. Ganda ka ng lubid dyan, magbigti ka na. Baka ma-torture ka pa nila. Baka patay. Ewan ko anong gagawin sa'yo. Wala ka namang kayang gawin sa akin. Anong kaya mong gawin sa akin? Hindi naman ako masama. Not bad, di ba? Hindi ako masamang tao. Kayo ang masamang tao. Pinapatay ang masama. Kahit saang lugar, sa buong bansa, meron nga lang nagkakabaligtaran na minsan pinalalabas na masama ang isang tao, kaya siya nadidisgrasya. Hindi nyo alam yun. Kahit sa pelikula, meron ganun, di ba? Na minsan napakabuti ng isang tao, pinalabas na masama, pinatay siya ngayon. So anong ginawa natin dito? Isa ba tayong masamang tao? Hindi. Papatayin ko ang demonyo. Napakabad ko naman, putang. So napakabad ko kasi papatayin ko yung mga demonyo ko. Diba? So paano yon? Kanino ka papanig? Kasi palalabasin tayong masama. Papatayin niya daw lahat. Diba? Lalabas tayong may buntot nito kasi papatay ng tao eh. Lalabas tayong may buntot nito. Baka magkasungay tayo dito. Tingnan mo nga, baka may bukol na. Baka dito sa gitna o ano. So, paano yon? Magiging masamang tao tayo. Ito yung sinabi ko na mandatory na sinasabi sa Biblia. Hindi ka makakaiwas doon. Kahit nga doon sa sinabi, akala nilang pumapatay sila ng tao, akala nila naghahandog sila sa Diyos. Kasi nga ang hinahandugan nila yung Ama. Kaya nila pinapatay yung tao. So sa atin dito, si Jesus ang hinahandugan natin. Hindi ang Ama. Ang bugtong na anak ang binibigyan natin. Hinahandugan natin. Ano ang sabi ni Jesus? Patayin nyo sa harap ko. Kung sino man ang taong hindi ako pinag-aahari sa lugar na to, sa buong mundo. Di ba yun ang sinabi ni Jesus? Wala tayong magagawa. Susunod lang tayo. So gawin mong pain sa pating yung mga tao. Kasi yun ang sinabi dun na bitayan mo ng bato, yung leeg, mas pakikinabangan pa siya dun sa dagat. Kesa makatisod siya dito sa lupa. So agree ako dyan. So mas maganda, painan ko na lang, maggawin kong pain. So kaya iaano ko siya sa dagat, ipalulubugin ko sa dagat, mas maganda yung may pusit akong makuha. Siyempre pagpatay na yan, may pusit dyan, di ba? Totoo hindi.
So, isa bang masamang tao ako doon? Pagka sinabi ng Diyos yun. By hook or by crook. Mandatory o kumbaga sa sundalo, it's a protocol na gagawin mong lahat. Marami pa kayong hindi alam paano magkabuhay dito sa sinasabi ko. Nakita nyo ang mga Muslim kung paano pumatay dahil sa Diyos. Kaya bilib na bilib ako sa mga Muslim kung paano magpatupad ng batas sa Diyos. Dahil pinatutupad nila yon. Nakita nyo ba? Ito. Saan ba ako nakipagdebate sa Muslim? Sa Tapya. May mga tao dyan sa Tapya. Saan ba ako nakipagdebate? Tapya. Dito. Sa 13. May cellphone pa ako. Ano ang sinabi ng Muslim sa akin? Parang sinugatan ng puso niya. Natutuwa ako sa Muslim kasi pagka katotohanan sinabi ko sa kanya, sumusunod. Kasi ang ibig sabihin ng Islam is to follow the truth. Ibig sabihin ng Muslim is to follow the truth. Walang kaibahan sa kanila si Jesus kasi si Isya at si Jesus ay iisa. Si Isya, si Jesus ay iisa sa kanila. Siya ang Kristo sa Muslim. Sa Kristiyano, sino ang Kristo? Di ba siya rin ang Kristo natin? Kaya barado sa akin yung mga Muslim pagka sinabing si Muhammad kasi nanggaling din sa Diyos si Muhammad. Ang sabi ko naman sa kanila, pag-debate ako, iisa lang ang nakakita sa Ama. At iisa lang ang isinugo. Si Jesus lang ang isinugo at nakakita sa Ama. Lumabas si Muhammad na isinugo rin ng Diyos. Paano yun? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun na isinugo rin ng Diyos si Muhammad? Di lalabas na sinungaling din ng Diyos. Lalabas na sinungaling si Jesus. Totoo ba? Sino ang totoo? Ang Kristo ng Muslim ay si Isya, si Jesus. Ang Kristo ng Kristiyano, si Jesus, si Isya. So, iisa lang yung dalawang yan, di ba? Sinong susundin? Di ba? Ganong kasimple. Kaya napaka makapangyarihan ng salita ng Kristo o ng Diyos. Kasi pag sinabi niya, sinabi niya. Kasi anong magagawa nila? Kasi yan ang mga sinusundan ni Moises nung unang araw pa. So, pagka sinabi ko ng sa mga tropang Muslim, maghintay kayo, malapit na ako. Magkakatayan. Magpepiesta ng katayan. Hindi ko alam kung sa Israel o sa Hamas kung sino sa dalawa yung nakapanig. Wala akong nababalitaan kung paano ang diskarte ng dalawang. Pero oras na nagkaisa lahat, magtago-tago na silang lahat. Kung sino nagpasimula ng gulong to. Pag oras na nagkaisa ang lahat, magtago-tago kayong lahat. Lahat ng masama, magtago-tago kayo. Katulad nga ng sabi ng Kristo, kung sino mang hindi ako paghahariin dito, patayin niyo sa harapan. Patayin niyo.
Ganun kasimple. Okay, 35 minutes. Ano ba yun? 35 minutes na naman. So, kita nyo, boka-boka lang. Pag 35 minutes, parang napakatagal na sa akin eh. Pero pag aral, tangina, tamad na tamad ako pag isang oras. Umaabot ako ng isang oras pag sa aral. Nakikita nyo naman doon sa ano. Tamad na tamad ako. Kasi hindi ko na kailangan kayong aralan pa. Hindi ko na kayo kailangang turuan. Kasi nandun na, babasahin nyo na lang. Siyempre, mautak to, no? Ano, papagod. Ayoko nun papagod. Ayoko nung salita ng salita sa inyo. Diba? Mapapagod ako. Patugtugin nga natin yung favorite ko. Ano yun? Wow. Diba? Kaya pag nagkaisang lahat, magtago-tago silang lahat. Dahil pagka eto na, nangyari na, good luck. Good luck na lang masasabi ko. Tugtugin mo na nga. Sarap, no? Sarap pakinggan itong kantang to. Tangnan to si Rico Blanco. Ewan ko kung akin to. Pakisabi kay Rico Blanco, hindi siya pwedeng kumaliwa o kanan. Akin lang siya. Kasi gusto ko tong kanta niya. Pakisabi kay Rico Blanco. Alam ko ABS yan eh. Si Rico. So pakisabi kay Bamboo tsaka si Rico, sabi nyo mag-join force na sila. Laging para sa akin yung kanila. Alamat, di ba? So, ilang beses na ba tayo natumba? Ilang beses ba tayong pinakulong? Pinakulong tayo. Pinagtulong-tulungan. Ilan? Tangina, sakit. Diba? Igdig mong malupit. So, sarap. Sarap ng damahin yung tagumpay. Na nakikita mo na yung tagumpay mo. Na kahit mamatay ka, tagumpay ka na. Kahit sino pang humarap sa'yo, alam mong panalo ka na. Kaya ang gagawin nila, gawa-gawa ng palabas. Tandaan nyo lang yung mga taong yun. So hindi pa tayo lumuha dito. Lumuha ba tayo dito? Lumuha ka kung hindi mo mapigilan ng tuwa. Matagal kang naghintay, kaibigan. Umawit ka, abutin sa tamis ng sandaling ibibigay. Putang ina mo, MP Lights. Dapat binibigyan mo ako ng discount dito eh. Tangina ka. Doon sa St. Francis, ilang bunso inubos ko sa'yo. Putang ina mo. Ng puso, kailan may hindi sumuko, tagumpay.
tagumpay. Yeah. So, totoo ba yun? Na kahit mapatay tayo dito, wala akong pakialam. Tangina naman. Men. Wow naman, men. Hindi naman. Ilan ba pinatumba ko? Papapatay ko pa sila. Tangan, pangit ang tama ni Bunso, bitin ah. Kasi kailan may hindi sumuko tagumpay. Ay. Anong bilib na? Ang ganda ng mga kanta ni Rico. Laging sa pool eh. Butang ng Rico. Butang ng pag-isipan mo yung sinasabi ko. Dapat dito ka lang. Dito ka mag-sponsor sa akin. Dapat ganon. Tawagin natin lahat. Si Razor Red, si Ellie. Ewan ko kanina si Ellie. Ano ba ito? Ano? Ito maganda rin to. Magsinungaling ka please, di ko matitis. Huwag mo namang diretsuhin, patalim na lang kung parating. Huwag mong aminin ang katotohanan. Hindi ko kakayanin at ayokong masaktan. Pag gawa-gawa lang tayo, trip-trip lang tayo dito. Mamaya upload natin, ewan ko sinong kakanari ito. Huwag mong aminin. Sabit na natin. Persahan. Huwag mong aminin ang katotohanan. Hindi ko kakayanin at ayokong masaktan. Ay mapapaalam, huwag mong aminin. Ina, ubos na yung bunso ko ah. Huwag mong aminin ang katotohanan. Hindi ko kakayanin at ayokong masaktan.
pag-ibig sa'kin ay mamamaalam. Huwag mo aminin, huwag mong aminin. Hey! Huwag mong aminin. Sorry, pero hindi pwedeng hindi aminin. Marami kayong nadidisgrasyang tao. Masaklap nung papatayin ko pa kaya. Gawin nyo ng lahat ng gagawin nyo. Goodbye. Ay, teka. May gusto pa akong... Wow! Wow, ako naman, man. May favorite din yan. Huwag mo nang huwag mo nang dito muna tayo sa jam. Jam muna tayo. Ay, putang ina, ba't gano'n? Bam! Gusto ko yung ano eh. Wala dito yung... Gusto ko kay Bamboo yung agimat sa dugo. Ewan ko, gusto ko nga magpa-blood test eh. Baka may makita mga medalyon sa dugo ko. Siyempre, Cavite to. Madaming medalyon dito. Gusto kong pa-check. Baka nabaunan ako rito eh. Nga pala, pa-check ko nga pala sa inyo yung dito ko. Kasi sa pagkakaalam ko, nabaunan yata ako ng chips. Hindi ko alam kung totoo. Nalagyan tayo ng chips. Kasi lasing tayo noon. Paghipo ko rito kasi may dugo. Hindi ko naman pinansin yun. So alamin nyo na lang kung meron. Kung totoo. Kung nalagyan tayo ng chips dito. So kayo nang bahala doon. Tamang magalit. Okay, sa mga tropa, pahinga muna ako. So good luck sa inyo. Gawin nyo ang magagawa nyo, gawin nyo ang makakaya nyo. Trip lang ako dito. Pero payo ko lang sa inyo. Kung para sa atin, para sa atin. Kung hindi para sa atin, di wag sa atin. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Kung atin, atin. Kung hindi, hindi. Huwag silang mamilit. Okay, good luck sa inyo. God bless.